What's up mga kababayan, Your Stepmothers here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi nga mapigilan magalit no, nitong si Kadado dito sa video na ito na kung saan napabalita mga kababayan na itong mga AFP at PNP natin ay gagamitin ng mga bangag laban sa rally ng Iglesia ni Cristo. Grabe naman yan. Dagdag pang balita di umano na ang mga hotel mga kababayan na malapit sa pagdadausan ng event ng Iglesia ni Cristo na peaceful rally, finuli book mga kababayan nitong si Liza Butad di umano nang hindi di umano makapag-check-in no o makapagpahinga ng maayos ang mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Grabe namang pananabutahe yan. Na ngayon pati itong mga men in uniform natin no gagamitin ng mga bangag sa nasabing rally at hindi natin alam baka may gawing kaharasan no ang mga ito. Na kapag nangyari yon, wika nga ni Kadado, dapat nang magrevolusyon, mag-people power na talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pang balita na sinabon ni Congressman Marcoleta itong si Tambalos dito sa linabas na baluta ng mga COMELEC na kung saan siya lamang ang nakalagay na pangalan sa mga tumatakbo no sa District 1 ng Leyte at nasaan ang mga pangalan ng mga kalaban niya kamukha nitong si Miss Nene Bacale na Maka Duterte. Dito pa lamang nakikitaan na natin na may pandarayang ginagawa no itong si Tambalos. At ito namang Comelec napaa-under. Magkano kaya ang bayad? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So, ang ano doon, ang gagawin natin pagka naman ang kalaban ay internal, yan, mga droga, komunista, no? Anyone trying to destroy the Constitution, anyone stealing from the budget, from the National Treasury, yung ninanakawan tayo, mga abusong politiko, kalaban natin yan. So, korupsyon, tatanggalin natin yon. So, ang kagandahan, dumadami tayo. Marami tayo. Nakakatuwa dumadami talaga tayo. At talagang galit na galit ang mga kababayan natin na nakakausap namin. So, yun. We stay together. We fight for each other. We defend each other. So, walang iwanan. Yun yung ano doon. So, pagka merong isa sa atin na FGF member, ang tinarantado nitong mga walang yang politiko na to, kabutin nyo lang sa amin at babanatan natin. Kung kinakailangan mag-declare tayo ng isang malawakan na people's revolution, gagawin natin. Sinong lalaban? Dami natin So yun yung doon lumilitaw ngayon, kaya marami na sumasanib. Kasi yung sovereign will ng tao, pwedeng ipatupad, pwedeng masunod. Kaya yan din ang wika ni Attorney Panelo, Kadado, na ang pag-asa lamang para mapababa ang mga bangag mag-people revolt, no? Magkaroon ng revolusyon. Anong take nyo doon mga kababayan? Payag po ba kayo doon o hindi? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. kahit sino pa kayo sa politika, sino pa kayo, nagdedelikado na kayo. Bilang na nga araw nyo No? Bilang na kayo ng araw nyo. May marami pa akong gusto sabihin So pangalawa na panggalingan ng hudyat. Nakalimutan ko. Maingay kasi. Yung pangalawa na panggagalingan ng hudyat ay pagka may nangyari na hindi tama. Kunyari, may nagra-rally. May INC rally. Okay, may rally ng mga tao, kababayan natin. Regardless kung ano yung side nila. Pagka tinarantado at binanatan, hindi tama na yon. People are just expressing their rights, their freedom of expression. Now that we are here, FGF, kung walang ginagawa ang AFP at saka PNP, sinabi ko sa inyo, you are facing the threat or the challenge of obsolescence na walang tiwala na tao, mawala kayo sa pananaw ng tao. Walang asahan. Correct. Na-experience namin yan noong 1980s, no? 1986, 83 to 86. Nung wala na, ang abuso na noon, maraming mga ganap-ganap noon, ang mga tao kumiling sa NPA. Doon naniniwala, wala na AFP at PNP. Abusado. Yun yung dating. Kaya pumasok yung RAM para mabago. Wala nga yung RAM. Wala. Kaya nga sinasabi ko, AFP, PNP,
Sa tagal-tagal ninyo na mag-isip ng tama, sa tagal-tagal ng mga commander ninyo na mag-isip ng tama at pumapayag pa kayong gamitin kayo sa masama Mm, at para correct. ipagpatibay ang ginagawa ng administrasyon na pagnanakaw, ay hindi kayo kumikilos, ayun, nawawala yung tiwala ng taong bayan sa inyo. In a meeting, sinabi ko nga, bakit ba kayo anong-ano sa AFP at sa PNP na manguna? Hindi naman manguna. Nasabi nga nila, we are apolitical. We will uphold the Constitution. We are not loyal to the President, but we are loyal to the government. Anong yan? Kung kumilos kasi kayo noon, AFP, PNP, at di kayo nagpagamit kay Tambaluslos, o kung kanino man, Mm, hindi nawala yung ginto. Nang usapan nyo, nasaan yung pinagbilan ng ginto? Ilan pa yung natitirang ginto? Hindi nawala yung PhilHealth na 60 billion. Naharang ng Supreme Court, 90 billion transfer, naharang yung 30, yung 29.9 billion, 60 billion, nailipat na. Ang Pilipino, mabagal magreklamo eh. Ayun, nailipat yung 60. Ngayon, pinababalik ng Supreme Court. Ang tanong, nasa na? Hindi pa binabalik. So bakit kinakailang umutang para bayaran yung 60 billion na yun, ibabalik sa PhilHealth? Tapos zero budget pa ang PhilHealth ngayon. Tapos yung budget natin, 4.5 trillion lang dapat ang kinikita talaga natin, 4.5 trillion plus minus. Tapos ang budget natin ngayon, 6.375 trillion for 2025. Ano ba kayo? Hindi ba kayo mga bopol kayo sa mathematics? Alam niyo nang may utang. Alam niyo na nagdedelikado Grabe, no? buong mundo. Nagkakaroon ng krisis sa buong mundo. And here you are, babanatan nyo ng 6.375 budget na kung pinirmahan, kung ano yung binito, wala pang kakwenta-kwenta, tapos zero budget pa rin ng PhilHealth, tapos kayo, nandun pa rin yung mga ayuda nyo. Mga animal kayong magnanakaw kayo. Kaya galit sa inyo taong bayan eh. Kaya kadado, kumilos na po tayo, no? Talagang ang bagsak natin sa kumunoy kapag patuloy na ganyan ang nangyayari. Sa bangag na administrasyon, matakin nyo yan mga kabayan, 3 taon pa lamang, pero pahirap ng pahirap ang binibigay na perwisyon ng mga bangag. Kulang na lamang talaga gutumin tayo, tudasan tayo sa kahirapan. Di bale, matatapos din kayo. Delikado kayo. Sasampalin namin kayo sa luneta. Tutusok-tusukin namin kayo. Ha? Kayong mga congressman na sobrang abuso, delikado na kayo. Kahit sagutin nyo ako, pagbintangan nyo pa ako ng kung ano-ano, siraan nyo ako, wala na magagawa yon. Napakarami ng Pilipino ang galit na galit sa inyo. No, amay kayo. Mamamatay kayo sa sampal. Mamamatay kayo ng habang buhay na hindi man kayo patayin sa death penalty, no? Sa pagnanakaw nyong ginawa. Sa paglapastangan ninyo sa konstitusyon ng taong bayan. Sa pag-api ninyo mga kababayan, mamamatay kayo sa hirap, sa sobrang hirap. Imagine yung for life kang pahirapan, ay nako kayo lahat, congressman, yari kayo. Patay kayo. No? Galit kami, galit ang taong bayan. Tagapagsalita lang ako, isa lang ako. Kung 40 milyones kami sa FGF, madagdagan pa yan. 119 million Pilipinos, madagdagan yan. 40 million kunwari, kami, isa lang ako, boses lang ako, si Metran, isa lang yan. Marami, talagang galit, galit. So, kung merong mangyari na hindi tama sa mga rally at ginamit ang armed forces at PNP sa hindi tama at nagpagamit kayo, tatayo ang FGF. Na? Grabe. Kung gusto nyo magpatayan tayo, mag-awayan tayo, go ahead, magpatayan tayo. Hindi pwedeng umiral ang mali. Hindi pwede. Period. Hindi pwede. Walang diskusyon. Mm, Taong bayan ang masusunod. Abla-abla kayo na nga nagdakaw, kayo pa yung maraming cheche boreche, kayo pa yung may katwiran. Maggago, mga animal kayo. Kayong mga Pilipino naman, na tahimik, kayong mga Pilipino na takot. Duwag na duwag, kaya nagkakaganyan ng bansa natin. Kasi inayaan nyo eh. Ngayon nagsalita kami, nag-ingay kami, ayan, dumami kami. Kung gusto nyo, doon kayo sa kabila. Sa kabilang bakod. Doon kayo. You fight for your bangag. Na presidente, you fight for the drug pushers, drug addicts. You fight for the communists. You fight for the plunderer. Para magkaalaman na tayo. Abante kami, abante Pilipinas. Iiwanan namin yung mga tarantado. Ibabaon namin. Sa limot. Ibabaon namin sa limot. Yun ako. Kayo pa galit? Kayo pa may katwiran? Binibira ninyo yung nagrereklamo, yung gustong ituwid ang Pilipinas, titirahin ninyo.
Samantalang yung mga nagnanakaw, Mm. hayop kayo, pati kayo mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo, lahat kayo, para ma-screenshot namin kayo. Mm. Para matanda namin mga pangalan nyo. Hindi pwede yung ganyan na ang Pilipinas nalulubog lalo sa kumunoy dahil sa iilan lang na mga Tama. kababayan natin. Kaya kayo mga kababayan, it's up to you. It's up to you. Kilos na. The time has come for you to stand up. To stand up and be recognized. Kung ano yung gusto nyo mangyari. Sumama kayo sa amin. Ngayon, kung ayaw nyo sumama, okay lang. Support lang kami. Ayaw nyo sumama, di wag. Gusto nyo, hatiin natin Pilipinas. Party natin. Republic of Bangag. Republic of yung mga matitinong Pilipino. Gusto nyo, hatiin na lang natin. Para walang patayan. O gusto nyo, winner take all. Magpatayan tayo. Palanin nyo. Ayan nyo. Ang daming hirap na hirap na Pilipino. Tangin, nanakawin nyo lang yung pera. Ha? Ninanakaw nyo yung kinabukasan ng kababayan natin. Hindi pa sinisilang. Bauna sa utang. Correct. Walang kinabukasan. Ayon nga sa study, Kadado, kasilang pa lamang ng isang sanggol na Pilipino, mayroon na siyang tumataginting na 250,000 na utang o kontribusyon sa gobyerno. Grabe. Ganun kalala mga kababayan. Yung mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Adik eh. Adik yung magulang eh. Pusher. Adik. Sindikatong adik. Mm. Magnanakaw. Kurap. Mga walang kwentang politiko. Mga bobo. Inutil. Walang alam. Tatakbo-takbo kayo ng maging politiko. Wala naman kayo alam. Mga bobo. Panay sarili nyo bulsa. Pamilya nyo. Ang inisip nyo. Kaya galit kami. Galit ang mga kababayan natin. Well, anyway. Ang pangako ko hanggang Enero na lang kayo. Promise yun. Hanggang Enero na lang kayo. Patayin nyo ako. Sige. That triggers a revolution. Patayin nyo ako. Okay lang. Gusto ko nga patayin nyo na ako para matapos to. Kasi ang instructions ko sa lahat ng commander namin, pag kami nangyari sa amin ni Metran, upakan nyo. Wala kayo itira. Upakan nyo. At huwag kayong magpapakita ng awa. Hayop kayo, kala ninyo kung kayo na nga mali, kayo pa yung may katwiran, kayo pa yung gagamit ng konstitusyon. Tado, linya namin yun eh. Gusto namin implement yung konstitusyon na gusto namin. Linya namin yun. Kayo na nga nagnakaw, kayo pa yung mayabang. Kayo na nga yung sasabutahin ng eleksyon, kayo pa yung nasa tama. Mm. Kayo na nga yung ang laki ng kasalanan ninyo sa taong bayan, kayo pa yung gagamit ng armed forces at ng PNP. Kayo mga nasa AFP at PNP, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Lilitaw na. Maglitawan na tayo ng baraha. Kami, matagal na nakalitaw yung baraha namin eh. Okay, yung pangatlo, yun nga. At dito sa video na to mga kababayan, bunutata, no? Itong nilabas ng COMELEC na kung saan ang pangalan lamang ni Martin Romualdez ang lumabas sa balota, no? At ang mga kalaban niya, kamukha ng Maka Duterte na si Miss Nene Bacale, wala sa listahan. Grabe talaga. Kung kaya naman sabay-sabay nating panoorin ito. Ayan, General Kong, yung pinadala nyo. Ipakita nga natin para ma-appreciate natin. Yan. Palakihin mo nga. Ipaki-zoom mo ng konti. Pero ito ko nga, official balot ito ng COMELEC. Yan ang official balot. Ayan, makikita Opo. mo yung sa third column, makikita mo yung pangalan ko doon, di ba? Ayan, Opo. Ito po ba yung, ito yung bibilugan, di ba? Oo, makikita mo, Ayan. makikita mo doon sa doon sa House of Representatives, ayun, no. Opo. Isa lang ang kandidato. May 3 espasyo doon. Oo. Sabi niya, wala po ako eh. Member. So yun ang iboboto, isang pangalan lang lumilitaw, Okay, no? kumandidato siya, kaya dalawa sila. Dapat, meron siyang pangalan dyan. Paano mo nga siya iboboto? Itaas nyo ng konti. Doon sa, Nawala, itaas direct. po nyo ng konti. Doon tayo sa House of Representatives. Hindi. Itaas na ganun. Ayan, yan. Oh. Tama na yan. Oho. Ayan, Romualdez Martin, House of Representatives. Lakas. Okay. O, blanco na yung 3 espasyo. Oo nga, no? Nasaan si Romilda Bacale Amago? Alam ko yung pangalan niya eh. Oho. Tapos ang kasunod na, yung provincial governor. Oo, yun ba? Et Ibig cetera, et sabihin wala. cetera, Kaya sabi ko, pumunta ka sa COMELEC para sa ganun. So ibig sabihin, ito na po yung balota sa darating na eleksyon nila? Yan na yung balota. Ganun Kaya po. magtataka siya, paano siya malalagay ngayon dyan? Kung gawa na yan. Paano? Talagang dinuduga tayo ni Tambalos sa Mandaraya talaga mga kababayan. Oo nga, no? Paano siya makakakuha ng boto? Gagawa na lang ng para idikit, ganun. Kasi paano itong mga naunang na-print na to? Sayang ito. Oo nga, no? Tatanong siguro natin sa COMELEC, bakit nga siya wala?
Sabi ko, tingnan mo nga yung sa banda ng senador, baka napunta ka ron, kako. Baka nga. Hindi po, tinignan ko wala naman po sa Oo senador. nga. Oo. Bakit nilagay siya doon sa board member? Hindi naman. Sabi ko, tingnan mo mabuti. Kung halimbawa, nilagay naman sa iba, hindi naman yun ang tinatakbo niya. Yun naman ang kanyang ipinagsisintir. Oo. Ayan, liwanag. Hindi, provincial governor. Ayan ang governor, Opo. Provincial vice governor. Opo. Member Sangguniang, ng Sangguniang Panlalawigan, Panlalawigan. board Pero member. mauna yung member ng House of Representatives. Wala siya doon. Hindi kaya hindi pa tapos ito, Kong. Baka nakauna lang siya kumuha, tapos piniprint na. Hindi ko kaya ganun? Ewan ko, kasi pareho lang nung sa akin. Kaya lang yung sa akin, putol lang, hindi na sinama itong nandito. Yung sa baba. Ipinakita lang nila. Ang ano. Kasi ang importante lang naman sa akin, makita ko kung saan ako, anong column ako nakalagay. Opo. Anyway, Kong, siguro. I-follow up siguro. Ano po pangalan, Kong, nung tao? Romilda Bacale Amago. Ito yung babae Oo. na, okay. Na siya lang ang tanging lumaban sa speaker. Opo. Kaya ako na-memorize yung pangalan niya eh. Oh. Siya lang naglakas loob na lumaban kay Oo. Speaker Oo. sa pagiging representante ng Oo. Tacloban City. Hindi mo ba hangaan yun? Espesipo, nilabahan niya, Speaker of the House of Representatives. Oo nga, no? Oo. Kahangaan. Kaya nga nung manong siya sa akin, baka naman hindi ka kako talaga nag-file. Hindi po kanya, pupunta ko dyan, sasama ko yung abogado, bilisan mo. Oo nga, no? Ang problema ko lang dito, paano yung mga na-print na, Oo nga. na wala yung pangalan niya? Kung gawa na ito, Hinuga sana man lang talaga. first batch pa lang ang nagawa. Oo. O kaya naman, baka binigyan lang siya ng sample. Sabi, sana man lang, ano lang yan, siguro mga ilang daang libo lang yan para ipakita sa ano kung may mali o wala. At pagkatapos na nakita na walang mali o may mali, i-edit, i-adjust pagkatapos, Saka pag wala nailakan. nang nagko-complain, at saka ngayon gawin. O baka na may takdang panahon para lang, ito nga, para ipakita sa ating lahat, di ba? Opo, sana, Kong. Ano, ha? At least ngayon, naipakita natin. Baka naman, ang Comelec kami nanonood sa atin, Kong. Paki-call na lang po natin ng attention. Ano, ha? Oo. Ay, teka lang, nabalitaan niyo po ba ito, Kong? Ano, ha? Sapagkat ang Armed Forces of the Philippines, Kong, ha? AFP po ito, magkakaroon daw po ng background check sa lahat ng mga kandidato ngayon pong nalalapit na eleksyon. Ayon po mismo sa AFP, ang inisyatibo raw po ito'y gagawin ng may tamang koordinasyon at pakikipagtulungan daw po sa COMELEC at maging sa PNP ang anuman pong impormasyon na makakalap sa mga politiko ay agad daw pong ipapaalam sa COMELEC para sa kaukulang hakbang. Pero tinitiyak daw po ng AFP na magiging patas ang kanilang intelligence gathering dahil ang organisasyon ay non-partisan, nirerespeto nito ang demokratikong proseso ng halalan. Ayun. Paano gagawin yung background check? Well, siguro, hindi din itali ko parang gagawin intelligence gathering lang. Sige nga, kung halimbawa, totoong gagawin nila yan, mati-check kaya nila kung totoo yung lumalabas sa mga vlogs ngayon na mayroong kumakandidatong senador na meron siyang American passport. No? Di kasama sa background check, hindi ba? Siyempre, binabackground check lang. Huwag na nating palawakin Si ang issue. Armin Yun lang Tulfo. naman ang masasabi ko. Kung talagang gagawa ng background check, isa siguro sa dapat tuntunin kung totoo yun. Ako, ayaw ko makialam dyan eh. Ganun po. Di ba? Kasi nasa social media eh. Kumakalat eh. Correct. Oo nga po. At saka ayaw ko rin tanungin sa inyo kasi kung naalala ko, Talaga bang yung kapasyahan na yun ang galing sa COMELEC sa pagitan ng pagdideputize sa kanila? At bakit naman sila yung magba-background check? Bakit nga naman ang AFP pa, no? Baka matakot yung mga kaibigan ko sa Makabayan Black. Kung mukhang gusto nilang punteriyan dito, Kong, yung mga, di ba, si Alice Guo. Yung mga Nasabi kagaya nilang noon. Kaya Chinese, sinasabi ko mga sa iyo, foreign, mga kandidato na senador. Ayun nga. Kasi ayaw nilang maulit yung nangyari kay Alice Guo. Baka daw may makapasok na Ay, dayuhan. bakit nga sila? Bakit hindi yung immigration ang kasangkapanin Ayun nga, nila? oo nga. Bakit din ang DFA? Baka makikipag-coordinate na rin po kung sa through AFP. Ano ha? Dapat, tsaka yun nga sana alamin nila, no? Bantayin nyo na lang kami, West Philippine Sea, mas importante yung Hindi, baka nga naman tiyakin din nila kung talagang lahat ng tumatakbong kandidato sa ngayon. Baka naman yung sinasabi nilang background check para makita kung ang mga tumatakbong kandidato maka-Duterte o makabangag, no? Na papagamit ang mga AFP kinatambali sa bonget para iligwak itong mga Duterte aspirant. Grabe talaga. Ano sa tingin niyo doon, mga kababayan? Yung direksyon ay talagang tunay nga bang Pilipino at hindi po mga dual citizen, Kong. Oo nga, pero Diba? ang sinasabi ko lang, nasaan yung ano pinanggalingan ng mandato na yan? Tama. Di ba? Kasi kailangan mayroong batas na mapagsasaligan dyan. Otherwise, baka questionin na naman yan. Sabihin ni paglabag na naman sa karapatan. no? Tinitiktikan nyo anya kami. Bakit- Militarisasyon, no? Bakit tinitiktikan ako ng 3 sundalo at isang Ayun, pulis? yun. Di ba? Totoo po. Oo. Nako. Anyway, Kong, ito, yaman din lamang nabanggit natin itong mga Amerikano
sa 20 po, Nason, imbitado ka ba? Oo, may nakarating na sa akin invitasyon Oo. Oo, sa 20, pupunta kami ng Maynila, Jen. Maynila. Inimbitahan kami ni Kuya Wilson Kayago Tsaka nung kanyang misis na si Tat at ni Nanay Cora Bolus na nanonood. Ayan. Kami, Wilson, Abe- isama niyo po kami, ha? Opo. Pagkatapos daw nung Ng Oo. pagtitipon. Yes. Kasi po, kaya ko nabanggit. Iba pa ba yan? Iba pa? ito. Iba pa ba yan? Sapagkat sa 20, inaasahan ng ano. Yan ang inauguration ng presidente ng Amerika din. Yes, Ano? Ayun US pala. President Donald Trump. Yung kanyang formal installation. Magaganap yan sa likod ng White House yan. Magpapalitan sila ng ano Ni Biden. ni President Joe Biden. Ano? Nako. Pero kayo, Kong, personally, anong pananaw niyo sa pagbabalik ni President Trump sa White House? So, di makakabalik. Yun lang naman. Bilang Ang masasabi lang natin, hindi pangkaraniwan ang kanyang pagkakabalik. Ano? Kasi yung pangkaraniwan, yung iba, nakakabalik, yung immediately na pagkatapos ng una niyang term, magre-re-elect kamukha ni Bill Clinton, ni George W. Bush, ano? Si Barack Obama. Pero yung halimbawa, natalo, kamukha ni Jimmy Carter, hindi na nakabalik yan. Pero itong Donald Trump, Opo. mukhang mukhang yung kanyang puwersa talaga iba eh. Akalain mong at saka sa dami pa ng mga kasong isinimpa sa kanya. Ayun. Ang totoo ko nga, meron pa siyang nahihintay pag sige, nakatakda sa mamaya- sentensyahan. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated po kayo sa ating channel. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.